104.7 Brigada News FM National, 93.1 Brigada News FM Cebu City, 89.5 Brigada News FM General Santos City, 93.1 Brigada News FM Zamboanga City, 88.3 Brigada News FM Cotabato City, 89.3 Brigada News FM Toledo City, 103.1 Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan, 88.5 Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, 95.7 Brigada News FM Coronadal City, 89.3 Brigada News FM Calibo Aklan, 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and get the airwaves in other cities in the country. 102.9 Brigada News FM Daet Camarines Norte, 93.5 Brigada News FM Olongapo City, 97.5 Brigada News FM Kidapawan City, 102.9 Brigada News FM Tacloban City, 107.3 Brigada News FM Rojas City Capiz, 95.1 Brigada News FM Iligan City, 92.9 Brigada News FM Kawayan City, Isabela, 92.5 Brigada News FM Tuguegarao City, 90.9 Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City, Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the Music and News Authority, Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 2:02 na mga kabrigada. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Rocky Sigues. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Si Albay Governor Salceda muling nanawagan ng karagdagang tulong para sa mga kababayang apektado na ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Moral ng PNP apektado dahil sa issue ng PNP chief ayon kay Lacson. Samantala, death penalty handang ipatupad ng Philippine National Police sakaling ipag-utos na ibalik ito. Sinunod ang BBL ng gobyerno hindi solusyon sa lumalang ng problema sa peace and order sa Mindanao. At mga residente naman ng Marawi na nagpakita ng suporta sa grupong ISIS, hindi raw masasampahan ng kaso. Mamaya-mayang konti kuha din tayo ng live update mula dyan sa Malacanang. No comment daw muna sa pahayag ni Drilon na si Rojas na ang official candidate ng Liberal Party. Samantala mula naman sa DOJ, ang DOJ wala pang natatanggap na request para sa bagong testigo sa Makati City Building Anomaly upang isailalim sa Witness Protection Program. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide na hatid sa atin ng Power Source Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. At live mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ho ang inyong tagapaghatid balita. Brigada Sandy Madarcos. Ako naman na Brigada Rocky Sigues. September 26, 2014, araw ho ngayon ng Biyernes. At ngayon sa detalye na ng ating mga balita. Mount Mayon, ang pagbabantay update. Mount Mayon, ang pagbabantay update. Muling nanawagan ng tulong si Albay Governor Joey Salceda para sa mga kababayang naaapektuhan ngayon ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng Brigada News FM, inihayag ng opisyal na simula noong Setyembre 15 kung kailan itinaas ang alert level 3 sa bulkan, gumagastos ang mga apektadong bayan ng 1.8 million kada araw para matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga residente. Ngayon naman nung nasa 12 araw na ang kanilang operasyon, halos
hindi na kanilang pondo or wala na silang pondo para dito. Maliban dito, pinangangaman din ng gobernador na hindi na rin tatagal ang supply ng bigas na galing sa pamalaang panlalawigan at mga donasyon na pag-alaman na sa nakaraang pag-alboruto ng bulkan noong 2009, tumagal ng 185 days ang mga residente sa mga evacuation centers. Theoretically po kahapon ubos na, but of course may mga other sources po ang aking mga at tinulungan ko na rin po sila. Yan po ang tinig ni Albay Governor Joey Salceda. Brigada Balita Nationwide. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide. Tiniyak naman ng Philippine National Police na nakahanda silang ipatupad ang death penalty sakaling may balik ito. Ayon kay PNP-PIO Chief Superintendent Ruben Teodoro Sindak, trabaho lamang ng pulisya ang magpatupad ng batas. Sinabi nito na bahala na lamang mga mambabatas at ang palasyo kung ibabalik ang parusang pitay sa sino mang napatunayang gumawa ng labag sa batas. Subalit naniniwala ang opisyal na hindi lamang dapat sa panig ng law enforcement ang nakatuon ang atensyon ng publiko, kundi dapat din tignan ang ibang sangay ng gobyerno, partikular na ang prosekusyon at ang hukuman. Kahit umano nahuhuli ng mga pulis sa mga kriminal ay napapakawalan din dahil sa hindi magiging tagumpay ang takbo ng kaso dahil na rin sa minsan ay kapabayaan na may hawak na prosecutors o kaya ay mga hukom. Naniniwala man si Sindak na kinakailangan ding palakasin ang judicial system sa bansa lalo na sa panig ng mga taga-usig. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, live din tayo napapakinggan dyan sa Brigada News FM Zamboanga City at dyan din sa Brigada News FM Cotabato City. Samantala, sa iba pang mga balita nasyonal, iminungkahi ngayon ng lokal na pamalaan ng Basilan sa Mindanao na maghanap ng ibang paraan ng gobyerno para masolusyonan ang lumalalang problema sa peace and order sa nasabing bayan. Ayon kay Mayor Joel Maturan ng Ungkayapukan sa Basilan, hindi uubra ang nilulutong Bangsamoro Basic Law or BBL ng pamalaan para masolusyonan ang problema sa kapayapaan at kaayusan sa naturang lugar. Pagpaliwanag pa ni Maturan, kung talagang makakatulong ang BBL, bakit mas lalo pang gumugulo ang ilang lugar sa Mindanao? Kaugnay nito ay umapila na rin ang nasabing alkalde na bigyang pansin ang presensya ng ISIS sa nasabing lugar dahil sa habang tumatagal ay lalong dumadami ang nare-recruit ng teroristang grupo. Kapalit ng mataas na kalibre ng baril, babay at perang nagkakahalaga ng 30 to 50,000 na pera ay madaling nakukumbinsing umanib ang mga bata sa ISIS, Abu Sayyaf at BIFF na pawang mga out of school youth. Hiniling din na Maturan na madagdagan ang pwersa ng militar sa kanilang lugar, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar na pinaniniwalaang doong nagkukuta ang nasabing mga terorista. Nabatid na sa bayan ng Ungkayapukan sa Basilan ay isa lang na brigade ng mga sundalo ang nagpapatrolya, samantalang nasa 20 mga pulis lang ang kasulukuyang nakadetine sa nasabing bayan na pawang wala pang mga baril. Brigada Balita Nationwide. Samantala, aminado ng mga otoridad na hindi lamang sampahan o hindi maaaring sampahan ang kaso ang tinatayang 100 mga mamayan ng Marawi City na nagpakita ng pagsuporta sa Islamic State na Iraqi Syria o ISIS. Matatandaan na noong nakalipas sa September 19 ay nakihalubilo sa congressional prayer sa isang Grand Mosque sa Marawi City ang mga supporters ng ISIS at iwinagayway ang bandila at nangako ng suporta sa pamumuno ng isang Abu Bakr al-Baghdadi na umano'y kalip ng ISIS. Ang terminong kalip ay isang uri ng gobyerno at pamamahala para isulong ang Islam sa magitan umano ng basbas ng Propeta Muhammad, katulad ng ilan sa mga propaganda ng militanteng grupo. Ayon kay Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Alonto Adyong Jr., bagamat lantad ang pagpapakita ng suporta pero hindi maaaring sampahan ang kaso mga ito dahil wala namang mga dalang armas o kaguluhang nangyari sa aktibidad na maaaring maging basehan ng legal na hagbang laban sa mga ito. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, dako muna tayo sa palasyo ng Malacanang. Naka-standby si Brigada Leo Navarro Malikdem. Ang Malacanang, no comment muna sa pahayag ni Drilon na si Secretary Rojas na ang official candidate ng Liberal Party. Brigada Leo, brigada mo! Brigada Live! Tumanggi muna ang Malacanang na magbigay ng pahayag sa sinabi ni Senate President Franklin Drilon na si DILG Secretary Rojas na ang manok ng Liberal Party sa 2016 presidential elections. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na wala silang masasabi sa nasabing pahayag ng Senate President dahil wala pa namang opisyal na pahayag si Pangulong Noynoy Aquino hinggil dito. Agad namang nilinaw ni Valte na hindi ito nangangahulugan, na hindi nila kinikilala ang pahayag ni Drilon pero mas mabuti niyang hintayin ang official statement ng Pangulo.
Una nga dito ay may mga nagsasabi na dapat nang bumaba sa pwesto si Roxas upang maiwasan ang mga aligasyon na ginagamit nito ang kanyang posisyon bilang DILG Secretary para sa kanyang kandidatura sa susunod na eleksyon. Mula sa Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Maraming salamat, Brigada Leo Navarro Malikdem, live direktamente mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Sa iba pang mga balita, aminado naman ngayon ang dating Philippine National Police or PNP Chief at ngayon Rehabilitation SAR, Pampiluping Lacson, na malaki ang epekto sa moral ng PNP. Ang isyong kinasasangkutan ng PNP Director General Alan Purisima. Ayon kay Secretary Lacson, kapag may isyong kinakaharap ang liderato ay siguradong apektado ang peace and order ng isang lugar. Aniya, mas makabuting pag-usapan na lang at huwag nang magturuan kung sino ba talaga ang may kasalanan. Pagpaliwanag pa ng nasabing opisyal na dapat ay lumantad na si Philippine National Police Chief Purisima para magpaliwanag sa mga isyong ipinupukol sa kanya, kabilang na ang multi-milyong White House sa Campo Crame at mga ari-ariang hindi umano nakasaad sa kanyang State of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN. Maalalang tuluyan ang sinampahan ng kasong plunder, graft at corruption at the indirect bribery si Purisima dahil sa kini-questioning mga kayamanan. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo ng California Court ang Filipinong si Ralph De Leon, 25 years old, at ang 36-year-old na naturalized US citizen na si Sohel Umar Kabir. Ito'y matapos ang 6 na linggong pagdinig at mapatunayan ng korte na walang dunang tumulong sa mga jihadist sa ibang bansa at pumatay ng sundalong Amerikano. Si De Leon ay napatunayan na nagkaloob ng material na suporta sa Al-Qaeda na tumatanggap naman ang uri ng pagsasanay pang militar para pumatay at magidap sa ibang bansa. Tinuturing naman na banta sa seguridad ng dalawa ang operasyon ay galing mismo sa loob ng bansang Amerika. Nauna rito dalawang umano'y mga kasabot din na sina Miguel Alejandrino Santana Vidriales at isang Arfin David Gali ang nag-plead guilty na at inaantay na lamang ang husga laban sa mga ito. Matatandaan na sa naging investigasyon tumungo muna si Kabir sa Afghanistan at hinikaya si De Leon at Santana na sumali sa Taliban militants at sa Al-Qaeda. Sa isa pang investigasyon, sinabi umano ni De Leon na ang kanyang magiging trabaho sa Al-Qaeda ay bilang sniper, samantalang jihadist naman si Santana. Ang tatlo ay nagsagawa umano ng preliminary training sa Southern California sa magitan ng paintball facilities at naresto ng otoridad bago pumunta sa Afghanistan para sa kanilang misyon. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, live din ho tayong napapakinggan dyan sa Brigada News FM General Santos City at dyan din ho sa Brigada News FM San Carlos City. Sa mga oras na ito, dako muna tayo sa Department of Justice. Naka-standby si Brigada Geoffrey Bong Kagape. Ang DOJ wala pang natatanggap na request para sa bagong testigo na Makati or sa Makati City Building anomaly para sa isa-ilalim sa WPP. Brigada Bong, i-brigada mo. Brigada Live Report. Posible man ang pagbigyan na rin ng Witness Protection Program o WPP sa ilalim ng Department of Justice sa magiging rekomendasyon ng Senate Subcommittee upang isa-ilalim sa security protection ang bagong testigo na una na isinalang sa pagdinig kaugnay sa Makati City Building 2 anomaly. Ayon kay DOJ Secretary Laila de Lima, kailangan lamang ng komite ng Senado na may hawak sa pagdinig na mag-ain ng kanilang formal request sa WPP para hilingin ang pagsa-ilalim sa full coverage ng testigo na pagalaman na inirekomenda ng subcommittee na siyang nangunguna sa investigasyon sa ilalim na rin ng WPP si dating City Councilor Ernesto Aspiliaga na siyang nagbunyag sa sinasabing katiwalian sa umano'y bidding process sa lungsod ng Makati. Una nang pinagbigyan ng DOJ na isa-ilalim na rin sa WPP itong naunang testigo na si Renato Bundal, dating Makati City employee na itong dating Makati City employee na si Engineer Mario Hechanova. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Geoffrey Bong Kagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Maraming salamat mula dyan sa Department of Justice, Brigada Geoffrey Bong Kagape. One time the new Filipino time, alas 12:14 na mga kabrigada. Live din ho tayo napapakinggan dyan sa Brigada News FM Kalibo Aklan at dyan din ho sa Brigada News FM Cagayan de Oro City at dyan sa Brigada News FM Cebu City. At yan ang unang bahagi ng ating pagbabalita para sa Brigada Balita Nationwide na hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. At live mula dito
dito sa Brigada National Headquarters sa araw na ito ng Biyernes, September 26, 2014. Sa ngalan ni Brigada Sandy Madarcos, ako naman Brigada Rocky Sigues. One time the New Filipino Time, alas 12:15 na mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw, anak! Mayor, ano po ba ang masasabi ninyo sa nangyayaring pagbaha sa ating bayan? Bakit ba sa tuwing may baha? Ako lagi tinatanong. Mayor, ayon sa taong bayan, kinurakot niyo po daw ang budget para sa dam, kaya binaha tayo. Aba, sisihin nyo yung ulan. Huwag ako. Pera lang ang kontrol ko, hindi ang ulan. Ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa lahat ng Watson's Drugstore nationwide, Balonzo's Pharmacy, Tagkawayan Public Market, The Trusted Generics, Labu Public Market, Camarines Norte, St. Jude Pharmacy, Tayabas, Quezon, Era Pharmacy, Calawag Public Market, Quezon.